Ito pala ang kwento ng buhay ni Vice President Sara Duterte, halika at alamin natin. Si Sara Duterte, na kilala rin bilang Inday Sara, ay ang ika-15 at kasalukuyang Vice-Presidente ng Pilipinas. Ang buhay niya ay mula sa pagiging isang tahimik na tao na may pangarap sa medisina hanggang sa pagiging makapangyarihang pinuno ng bansa na ngayon ay may maraming issue. Maagang buhay at pangarap. Ipinanganak si Sara noong May 31, 1978 sa Davao City. Siya ang ikalawang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Elizabeth Zimmerman. Pangarap noong bata pa siya, gusto niyang maging doktor ng mga bata, hindi politiko. Mahiyain siya at lumaki sa isang hindi buo ang pamilya. Pag-aaral, nagtapos siya ng respiratory therapy noong 1999. Pero gusto ng kanyang ama na mag-abogasya siya, kaya nag-aral siya ng abogasya at pumasa sa bar exam noong 2006. Pagpasok sa politika, nagsimula ang karera niya sa politika sa Davao City, kung saan kilala ang kanyang ama. Lokal na pamumuno, naging vice-alkalde siya 2007 hanggang 2010, at pagkatapos ay naging unang babaeng alkalde at pinakabatang alkalde ng Davao City, 2010 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022. Kilala sa katapangan, noong 2011, sumikat siya sa buong bansa nang sapakin niya ang isang sheriff dahil ayaw nitong ipagpaliban ang demolisyon ng mga bahay ng mahihirap. Militar, isa siyang colonel sa Army Reserve at madalas makita na naka-uniforming militar. Pagiging vice-presidente at mga issue. Noong 2022, nanalo siya bilang vice-presidente kasama si Ferdinand Marcos Jr. sa Tambalang Uniteam. Pagbitiw sa posisyon, naging kalihim ng edukasyon, pero nagbitiw siya noong Hunyo taong 2024 dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ni Pangulong Marcos. Impeachment noong 2025, noong Pebrero taong 2025, siya ang unang nakaupong vice-presidente na na-impeach ng Kamara. Ang mga paratang laban sa kanya ay paglabag sa konstitusyon, maling paggamit ng mahigit 600 na milyong piso confidential funds, pagbabante na ipapapatay ang Pangulo at pamilya nito kung siya ay mapapatay. Issue sa ama, noong Marso taong 2025, inaresto ang kanyang ama at dinala sa The Hague para sa kaso sa International Criminal Court dahil sa giyera kontra droga. Personal na buhay. Kasal siya sa abogadong si Manasseh Mans Carpio at may 3 anak na may palayaw na shark, stingray, at stonefish. Noong 2022, sinabi niya na siya ay bahagi ng LGBT community at mas lalaki ang kanyang kilos at pananamit. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!